chapter 16, verse 1, sabi doon ay, and they journeyed from Elim. Ayan, ito yung kung saan nandun yung oasis, di ba? Kung saan sila nag-refresh. Ayan. From Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin. Lakbay ulit sila, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after they departed from the land of Egypt. So approximately 45 days, no? Approximately 45 days na sila nagjo-journey in the wilderness. And then verse number 2, then the whole congregation of the children of Israel complained. Oh, ito na naman. They complained against Moses and Aaron in the wilderness. Sabi lang, and the children, verse 3, and the children of Israel said to them, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full, for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Ito na naman. Nagko-complain na naman sila, nagmumurmur na naman sila. Diba? Ano naman, ang reklamo nila, nagugutom naman sila. Una, nung hinabol sila ng kaaway, nagmurmur sila, and then niligtas sila ng Panginoon, nanguhaw sila, nagmurmur sila sa kay Moses, pero actually sa Panginoon sila nagmurmur. And then binigyan sila ng tubig ng ating Panginoon. At hindi labas na tubig, talagang masagana tubig. Saan sila ay na-refresh ng gusto. Diba? Dinala sila sa isang oasis. And then, ito na naman. Ano na naman? Nagugutom naman sila. Okay? So, wala sanang problema, no? Wala sanang problema na hihingi sila kay Moses o magre-request sila kay Moses. Pwede nila sabihin, Moses, nagugutom kami, pwede ba tayong humingi sa Panginoon ng pagkain? Diba? Pwede naman yun, mag-request sila. Kaso, ang problema, they complain, they murmur. Magkaiba kasi yung request sa murmuring. Diba? Yung simple request, diba? Yun yung pagkain. Sabi ko kanina, hindi ka mag-request. Nagugutom ka, hindi ka ng pagkain. But they murmur, they complain. Yung complain kasi, yung murmur, may kasamang mabigat na salita. Diba? May kasamang accusation. Diba? Dito, ina-accuse nila si Moses. Pero actually, direct pa yun sa ating Panginoon. Kaya din na yun, ang sabi nila, Moses, mas mainam pa na naroon kami sa Egypt, doon kami mamatay doon sa Egypt, na doon nakakakain kami. Doon may karne, doon may tubig, doon may tinapay. Diba? Sana hindi mo na lang kami inilabas. Diba? Kung ganito rin lang, inilabas mo nga kami dito pero mamamatay naman kami sa gutom. Diba? Yun eh. Ina-accuse nila si Moses. Diba? Parang sinasabi nila, bakit ba kami sumama pa sa iyo? Diba? Ganon, mabigat. Mabigat. Okay? Dahil nagugutom na sila. At ito na yung sinasabi nila.
Okay? So, umaatake yung, tingnan nyo, no? Kapag umatake yung flesh, di ba? Kapag umatake yung flesh, kagaya nito, kumalam yung kanilang sikmura. Umatake yung flesh, ang bilis nilang makalimutan yung mga pangyayari na ilang araw pa lang yung mga pagitan. Di ba? Ang bilis nilang makalimutan. So the children of Israel quickly forgot everything that had happened when their flesh calls to them. Nakalimutan na kagad nila yung mga sabi natin horrific things na naranasan nila doon sa Egypt, sa kamay ng mga Egyptian, yung sa paano sila pinahirapan, di ba? Under the bondage and slavery, paano sila pinagtatrabaho at hindi binabayaran. Nakalimutan na nila yon, di ba? At ang naaalala lang nila, dahil kumakalam yung sikmura nila, naaalala lang nila sa Egypt yung plus, yung plus side, which is yun nga, meron kagad na karne, may tinapay, may tubig. Pero yung horrific things na ginawa sa kanila ng mga Egyptio, nakalimutan kagad nila. No? So they accused Moses. Nakalimutan kagad nila kung paano sila iniligtas ng ating Panginoon. Kung paano yung mga miracles na nasaksihan mismo nila. Diba? Nakalimutan agad nila yun. Dahil kumakalam sa kanila. Umakatake yung flesh. Diba? So God freed them physically. Pinalaya na sila ng ating Panginoon. Physically, malaya na sila. Wala nang humahabol sa kanila. Wala na yung army. Nilamon na ng dagat. Diba? Nilamon na ng Red Sea. So physically, malaya na sila. But spiritually, in their hearts, in their minds, naroon pa rin sa bondage and slavery. Diba? So ito yung mga nakakalungkot na tagpo dito. They accuse Moses. Moses, sana hinayaan mo na lang kami doon. Hinayaan mo na lang kami na mamatay doon. At least, doon, busog kami. At least doon, may makakain kami. Kaysa dito, malaya nga kami, pero mamamatay naman kami sa dito. Kung imagine, imagine, yung mga gano'ng pananalita na marireceive ni Moses. So, masakit, Masakit. Pero, dito, in verse number 4, so, alam ng ating Panginoon yung mga nangyayari at narinig ng ating Panginoon yung kanilang complaint. The children of Israel nagko-complain kay Moses, kay Aaron, pero actually, sa Panginoon sila nagko-complain. Diba? Kasi hindi naman si Moses yung naglabas sa kanila sa Egypt, sa bondage, slavery, kundi ang ating Panginoon. Ginamit lang ng ating Panginoon si Moses to lead to them. At yung instruction galing sa ating Panginoon, dumadaan kay Moses at siya nagre-relay ng instruction doon sa whole congregation of Israel. Kaya yung pagre-reklamo nila kay Moses, actually, direkta yun sa ating Panginoon. Which is dito ay naririnig ng ating Panginoon ang kanilang pagmumurmur, pagpo-complain. Verse 4, And then the Lord said to Moses, yan, salita ng ating Panginoon, Behold, I will rain bread
Okay? From heaven for you. And the people shall go out and gather a certain quota every day. I may test them whether they will walk in my law or not. Okay? Narinig ng ating Panginoon yung kanilang hinaing. Nagugutom sila. Kaya sabi ng Panginoon, sige, pauulanan ko kayo ng bread from heaven, which is in the latter verse, makikita natin yung mana, diba? Yung mana na tinatawag, which is yung meaning niya ay what is it. Yung meaning ng mana, what is it. Hindi nila alam kasi kung ano yung kung ano yung tawag dun sa pagkain na yun. So that is the bread from heaven. Yun. So padadala sila ng ating Panginoon at sabi doon, may certain quota. May quota lang na ibibigay. Hindi sila pwede mag-imbak na napakarami. May quota lang. Kaya bagamat pinagbigyan sila ng ating Panginoon, pero meron ditong test, test of obedience. Kung susunod ba sila doon sa pag-uutos ng ating Panginoon. Verse 5, and it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in. And it shall be twice as much as they gather there daily. On the 6th day, sa normal days, okay, normal days, so may quota, na ito lang yung i-gather ninyo. But on the 6th day, ay, sabi ko, doble yung i-gather nila. Doble. Dahil on the 7th day, hindi sila pwede mag-gather. Dahil ay tatawagin Sabat. Mamaya, nandito yun. Binibigay pa lang ng ating Panginoon instruction kay Moses, kay Aaron, na i-relay nila sa Israel, children of Israel. And then Moses and Aaron said to all the children of Israel, at evening you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt. Sinasabi ni Moses, at evening, makikita nyo, may gagawin ang ating Panginoon. You shall know the Lord, that He is the one who brought you out of the land of Egypt. And in the morning, you shall see the glory of the Lord. For He hears your complaints. Diba? He hears. Narinig ng ating Panginoon ang kanilang complaint. Against, diba? Against the Lord. Hindi against me. Hindi sinabi ni Moses, He hears your complaints against me. Hindi sinabi ni Moses, but against the Lord. Alam ni Moses, na bagamat sa kanila sinasabi ng mga tao yung kanilang complaint, yun ay directly sa ating Panginoon. Sabi ni Moses, what are we that you complain against us? Diba? Sino ba kami para sa amin kayo mag-complain? Diba? Also, Moses said, this shall be seen when the Lord gives you meat to eat in the evening, and in the morning bread to the full. For the Lord hears your complaints which you make against Him. And what are we? Your complaints are not against us, but against the Lord. Sinabi ni Moses, hindi kayo sa amin nagko-complain. Sa Panginoon kayo nagko-complain.
Sabi ni Moses, bibigyan kayo ng pagkain ng ating Panginoon. In the evening, meron kayong meat. Yan. And in the morning, meron kayong tinapay na matatanggap. Dahil sabi ng Panginoon, narinig niya yung inyong complaint. Diba? And then in verse 9, then Moses spoke to Aaron, say to all the congregation of the children of Israel, come near before the Lord, for he has heard your complaints. Talagang pinauulit-ulit ni Moses, the Lord hears your complaints. Tunay naman, dahil wala naman talagang nakakalusot sa ating Panginoon. Lahat ay nalalaman ng ating Panginoon. Remember, He is the all-knowing God, omniscient God. He is everywhere. He is the ever-present God. Lahat ng bagay na nalalaman ng ating Panginoon. He knows everything. Now, verse 10, now it came to pass, as Aaron spoke, the whole congregation of the children of Israel, that they looked towards the wilderness, and behold, the glory of the Lord appears in the clouds. Wow. Tinignan nila, tumingin sila doon sa wilderness. Ito sabi doon, the glory of the Lord appeared in the clouds. So, hindi natin alam exactly kung ano yung nakita nila doon. Glory, siguro, napakaliwanag. Diba? But we are sure na yun ay isang awesome display yung nakita nila doon. The glory of the Lord, kaluwalhatian ng ating Panginoon. Liwanag na siguro hindi nila makikaliwanag. Glory. Amazing event. Yeah. At in the New Testament, ganito din yung mangyayari. Okay? Sa ating mga believers. Darating yung time na sabi doon, si Jesus Christ mag-a-appear in the clouds sa kanyang muling pagbabalik at the rapture time event. The rapture time event, sabi doon, si Jesus Christ, He will appear in the atmosphere. Doon sa clouds. At sabi doon, we will meet the Lord Jesus in the air. That is at the rapture time event, mga kapatid. We will meet the Lord Jesus Christ, all the believers, all who has the seal of the Holy Spirit, at the rapture time event, kukuhanin ng ating Panginoon who has the seal, the Holy Spirit. And we will meet the Lord in the air. Together, yung mga namatay na mga believers, sabi doon, bubuhayin sila muli. Yan. Basahin niya natin. 1 Thessalonians. First Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 verse simulan na natin sa verse 14. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, nasabi doon, for if we believe that Jesus died and rose again, of course, we believe. We believe that Jesus died, He died for us, and He rose again, He resurrected. Even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus, or those who believe, those who died.
Yung sleep natin, ibig sabihin doon, those who died believing in Jesus. Yan. For this we say to you by the word of the Lord, that we, tayo, sinasama nga ni Paul yung kanyang sarili. Kasi sinabi niya ito, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, that's the Lord Jesus Christ, will by no means receive those who are asleep. So maauna silang kuhanin, i-resurrect yung mga namatay, believing in Jesus. For the Lord Himself, Jesus Christ. You see, the Lord Jesus Christ Himself, hindi mga angels, hindi yung mga angels niya, but the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. That is the rapture time event, mga kapatid. Amazing event ito. The dead in Christ will rise first. Sabi doon, then we who are alive and remain shall be caught up. That is the word rapture, mga kapatid. Baka hinahanap nyo kasi yung word na rapture. Pastor, wala naman yung rapture word yan. Hindi ko yan yung caught up. Kasi po yung rapture ay nanggaling sa Latin word na rapturo. Yan. Kaya doon na-translate yung English word na rapture from Latin word na rapturo, or sa Greek ay harpazo. Yan. Pero ang meaning niya same, caught up or to snatch. Yun, mabilis. Caught up, snatch. Yun po yun, caught up. Together with them, saan? In the clouds. Wow. To meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Purihin ang Panginoon. We look forward sa event na yun, mga kapatid. I believe yung same glory na nakita dito ng mga Israelites, the same glory na makikita ng mga believers. And only the believers, mga kapatid, ang makakakita lamang. At alam niyo ba, mga kapatid, mangyayari yun sa napakabilis na pangyayari. Mababasa niyo po yan sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians. Ito, rapture verse din po ito, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. Yung mga pangyayari na yun, mga kapatid, napakabilis. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Napakabilis ng pangyayari na yun, mga kapatid. Sa isang mata, sa isang iglap, mangyayari ang lahat. Walang makakapansin dito sa maiiwan sa mundo na ito. Pastor, paano napakabilis, isang mata, mag-gather pa doon? Hindi ba napakaraming tao doon? Yes. Pero, mga kapatid, iba yung time, physical time dito sa earth. Remember, pagka sa spiritual realm na tayo, ay hindi na tayo bounded sa time dito sa earth. Okay? Kaya dito sa earth, napakabilis, pero doon, nag-gather tayo doon, di ba? Wow! At nasabi doon, yung ating katawan ay papalitan mula sa nabubulok na katawan, papalitan ng hindi na nabubulok na katawan. Okay? Yun yung ating blessed hope. Yun yung ating pinapanalangin na hindi na natin abutin yung kamatayan na habang buhay tayo, dumating ng Panginoon, then we will be changed. Diba? But then, ganun pa man, umangon na yung ating kamatayan, those who die, believing in Jesus, ganun pa rin. They will be raised, and then they will be changed. Their body from
a corruptible body from a mortal body to an immortal body. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Amen po. Amen. Yeah. Yun po yung ating hope, mga kapatid. Kaya, everyday tayo ay lumalakad according sa kalooban ng Panginoon, according to His Word. Everyday tayo ay namumuhay, prepared, no, for that event. Dahil sabi ko, walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung anong oras, kung anong araw, kung anong taon, kung anong buwan, dadating na ating Panginoon. Pero ang ibinibigay niya lang sa atin ay yung season, no? Na yun yung mga indicators na malapit na siya. Malapit na yung kanyang pagbabalik. Pero exact time, hindi binanggit sa Bible. Kaya, everyday, kailangan mabuhay tayo prepared for that event. Prepared and ready. Okay? So, ganun, ano? Glory. Nakita ng mga Israelites in the clouds, yung glory ng ating Panginoon. The glory of the Lord appeared in the cloud. And the Lord spoke to Moses, saying, verse 12, I heard the complaints of the children of Israel. Speak to them, saying, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. You shall be filled with bread. And you shall know that I am the Lord your God. I am the Lord your God. I am your provider. Okay? Ako yung nagdala sa inyo. Ako yung naglabas sa inyo sa Ehipto. Ako yung naglabas sa inyo dito, papunta dito. At ako rin yung nagpo-provide sa inyo pangangailangan. So it was that quails came up at evening and covered the camp. And in the morning, dew lay all around the camp. And when the layer of dew lifted, there on the surface of the wilderness was a small round substance as fine as frost on the ground. So when the children of Israel saw it, they said to one another, what is it? Yan yung tinawag na mana. Ibig sabihin, what is it? Ano ba yan? For they did not know what it was. And Moses said to them, this is the bread which the Lord has given you. So yun na yung kasagutan sa kanilang complaint. Ano? Bread from heaven, yung mana, na ang sabi doon, hamog sa umaga, makapal na hamog, and then kapag naalis na yung hamog, then nado sa lupa yung pupulutin nila. Yung, sabi doon, a small round substance as fine as frost in the ground. And then, at the twilight, yung takip siling, yung nag-aagaw yung dilim at liwanag. Doon naman yung quail, mga quail. Ayun na yung sagot sa kanila, ang ating Panginoon, sa kanilang complaint. Now, kung titingnan natin dito, is this God's will or permissive will? Diba? Sa akin lang, no? Dahil nag-complain na kayo, dahil nagreklamo na kayo, sige, ito na. Pero I believe, no? Kung nag-request lang sila ng tama sa ating Panginoon, I believe may mas maganda pang ibibigay sa kanila ating Panginoon. Pero dahil pupumilit na sila, hindi na sila makantay,
Ko-complain na sila. They accuse Moses. Kaya ito na, binigay sa kanya. Quail. Alam niyo ba yung quail, di ba? Yung maliit na ibon. Di ba? Pugo. Pugo. Yun, di ba? Pugo. Maliit na ano lang yan, di ba? So, walang masyadong laman. Di ba? Di ba yung itloga ng pugo, maliliit. Di ba? Kapag kumain ka ng isa, hindi ka pa kontento. Kasi maliliit niya eh. Yung pugo, so, makakain sila ng laman, pero konti lang yung laman mo. So I believe, may mas the best pa sana na ibibigay sa kanila tayo. Kung sila ay maayos na humihingi sa ating Panginoon. But they complain. Kaya ito na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Mana and then quail. Mana sa umaga and then quail sa twilight, sa gabi. Verse 16, this is the thing which the Lord has commanded. Let every man gather it according to each one's need, 1 omer for each person, according to the number of persons, let every man take for those who are in his tent. So, yung omer na sinasabi, hindi natin alam kung ano yung gaano kalaki yung pagsukat nila na yun, omer. Pero ang sinasabi dito ng ating Panginoon, let every man gather according to each one's need. Kumuha lang kayo ng sapat na pagkain. Every person, kung ilan yung member ng family in that house, kumuha lang kayo ng sapat. Yan. Then the children of Israel did so and gathered some more and some less. Iba kumuha ng marami, iba konti. So when they measured it by omer, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's. And Moses said, let no one leave of it till morning. Wala kayong ititira para bukas. Kaya nga, ang kukuhanin lang nila ay sapat para sa pamilya na yon for that day. At walang may iwan para bukas. Walang ititira para bukas. Verse 20, notwithstanding they did not heed Moses. Ngayon, kung gaano katigas yung ulo nila. Diba? Notwithstanding they did not heed Moses. Niisip nila, marami namang pwedeng i-harvest. Bakit hindi pwedeng kumuha ng sobra para kinabukasan, pwede na akong hindi gumising ng maaga, diba? Kaya sila nakukuha ng marami. Yun eh. Para hindi ka nagigising ng maaga. Kasi may stock ka na sa bahay. Yan. So, makita natin thinking, But some of them left part of it until morning. Kaya lang, ano nangyari? Inukod. Nabulok. See? Diba? This is the test of obedience. Diba? Tinetest sila ng ating Panginoon. Yes, ibinigay ng Panginoon yung kanilang kailangan, nagugutom sila, binigay sila ng ating Panginoon ng pagkain. But merong test. Test of obedience. Dito pa lang, laglag na sila. Diba? Sinabi, kumuha lang kayo ng tamang pagkain nyo. At para sa araw ng tama, para sa araw na yun. Huwag kayo magtitira para sa kinabukasan. Pero hindi nila sinunod, ginawa pa rin nila kung gusto nila. Kaya ano nangyari? Nabulok at inuhod. Kaya si Moses nagalit sa kanila. Moses was angry with them. Diba? Nagalit sa kanila si Moses.
Diba? Hindi na sinabi dito. Pero, kung isipin nyo, di ba sinabi ko na sa inyo, huwag kayo magtitira? Diba? Yeah. Yan sa Moses. So they gathered it every morning. Yun ang kanilang pagkain. Kada umaga, yun ang kanilang i-harvest. Every man according to his need. And when the sun became hot, it melted. So natutunaw siya, no? Kapag ka nainitan, na arawan. Natutunaw siya na parang yung hindu, no? Hamog. And so it was on the 6th day, sa ika-6 na araw, that they gathered twice as much bread, 2 omers for each one, and all the rulers of the congregation came and told Moses. Then he said to them, this is what the Lord has said, tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Yan, sa ika-7 araw, doon nila gaganapin yung Sabbath rest. Take note, wala pa dito yung commandments. Hindi pa binababa ng ating Panginoon yung 10 commandments. Commandments na ating Panginoon na nasa chapter 20 pa. Pero may commandment na ng ating Panginoon about the Sabbath, araw ng pamamahina. Itinalaga na ng ating Panginoon para sa kanila yung araw ng pamamahina. Verse 23. Tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning. So may time talaga na pwede sila mag-stop. Yan. Yung tinapay na magagather nila, sabi doon, i-bake nyo na. Tinapay. At saka, yung boil, what you will boil, lutuin nyo na, pwede nyo lutuin. Lay up for yourselves all that remains. Dahil yung susunod na araw, yung Sabbath, ay walang mag-harvest, walang gagawa kahit ano. Dahil yun ay itinilaga na araw ng pamamahina. So they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stay. Sumunod sila kay Moses. Ginawa nila yung pinapuutos ni Moses na galing sa ating Panginoon. Hindi nasira. Hindi nasira yung kanilang pagkain in stock. Nor there were any worms in it. Then Moses said, eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today, you will not find it in the field. Yan, araw ng pamamahinga. Yung in-stock nyo pagkain, yun yung kakainin nyo ngayon. Sabbath. Wala kayong makukuha niyan. Sabi ni Moses, wala kayong makukuha ngayon sa labas. Yan. 6 days, verse 26, 6 days you shall gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will be none. So, maliwanag naman, yung instruction. Kaya lang, ang problema nila is in the inside. Yung pagsunod. Now, it happened that some of the people went out. Ang tigas talaga ng ulo nila, Now it happened that some of the people went out on the 7th day to gather, but they found na. Sinabi na sa kanila, diba? On the 7th day, wala kayong gagawin, magpapahinga lang kayo, matutulog lang kayo. Pahinga nga eh. Wala kayong makikita yan sa labas. Pero may mga gumawa pa rin. Lumabas sila at naghahanap ng ma-harvest. Pero wala silang nakita. And the Lord said to Moses, how long do you refuse to keep my commandments
See? May test, no? Test of obedience. Pinagkakalog ng ating Panginoon. At may test. Diba? Kung sila ba ay sumusunod sa instruction, kung sila ay marunong sumunod sa instruction. Diba? Verse 29, see, for the Lord has given you the Sabbath, therefore He gives you on the 6th day bread for 2 days, let every man remain in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. Verse 30, so the people rested on the 7th. Kung talaga mahigpit na pinag-uutos, kailangan nila itinuturo sa kanila ngayon ng ating Panginoon. Mamahinga. Okay? Siguro, during at the time sa Egypt, talagang bugbog sila sa trabaho, di ba? Lagpas-lagpasan sila yung oras nila sa pagtatrabaho. Yet, hindi sila nababayaran. At dito, tinuturuan na sila ngayon ng ating Panginoon na pamamahinga. Remember, in the book of Genesis chapter 1, diba, nag-set ng example ng ating Panginoon. 6 days gumawa ang ating Panginoon in His creation, lahat doon. 6 days doon nakapaloob lahat ng creation. And then on the 7th day, sabi ko, God rested on the 7th day. God sets the example. Maging ang ating Panginoon, although hindi niya kailangan mamahinga, di ba? But He sets an example. At ito ngayon yung itinuturo ng ating Panginoon sa bayang Israel at ganoon din sa atin. Kailangan natin mamahinga. Diba? At least one day throughout the week, kailangan ng ating katawan ang pamamahinga. Okay? Kasi alam na ating Panginoon, remember, ang ating Panginoon ang Creator. Lumikha sa ating katawan, sa ating well-being. Diba? Kaya, alam ng ating Panginoon, kailangan natin magpahinga. Hindi natin pwede sagarin yung ating katawan sa pagtatrabaho. Kasi, eventually, pwedeng bumigay yung ating health, diba? At marami na akong nasaksihan na ganyan. Masipag mag-overtime kasi siyempre overtime may extra pay. Kahit rest day, pinapasukan. Marami ako na throughout sa aking pagtatrabaho. Marami ako nasaksihan yan. Kaya, mismo ako, nakaranas ako ng ganyan. No? Kasi dati, nung bata-bata pa, malakas pa yung katawan. Gusto mo yan, di ba? Overtime, siyempre, extra pay. Rest day, papapasukin ka, siyempre, mas malaking bayad yun. Diba? Rest day overtime. Siyempre, yung mga bata pa tayo, malakas pa yan. Gusto mo yan. Kaya ano nangyayari? Eventually, maniningil yung katawan. Kahit ako nakaranas niyan, kahit bata ka, maniningil at maniningil yung katawan. At kapag ka naningil na yung katawan mo, yung naipon mong pang-overtime, kulang pa pambayad sa gamot, sa pa-hospital, o kaya hindi ka makapasok dahil sakit. Nasa na yung pinag-overtime mo, diba? So, ganon, Kaya kailangan natin ang pahinga. At least, one day sa isang buong linggo. Kasi sa ating pamamahinga, matutulog ka, wala kang gagawin, yun naman yung time ng ating katawan na magre-recharge. Diba? Magre-recharge, magre-replenish. Yan.
Kasi sa ating pamamahina, din yan. Yung mga cells natin na re-recover yan. Eh kung wala kang pahinga, wala nang time yung katawan mo para makarecover. Kaya eventually, magkakasakit ka. Okay? Yan. Marami naman tayong dito dyan, di ba? Mga nagtatrabaho. So, yun. Yun yung tinuturo sa ating Kasi kapag sinagad mo yung iyong katawan sa pagod, bababa yung immune system, yun, magkakasunod na yan. Bababa yung immune system mo, and then, pag mababa yung immune system mo, mabilis kang kakapitan ng sakit. Yun yun. Diba? Pero kapag inaalaw mo yung iyong katawan na makarecover, mag-recharge, yan, lalakas yung immune system. Hindi ka agad-agad kakapitan ng sakit. So physically, tinuturo sa atin ng ating Panginoon, at least one day, magpahinga ka. Pero yung pahinga mo, wala ka talagang pahinga, tulog. Diba? Baka naman yung pahinga mo, nasa bahay ka na, trabaho ka pa rin ng trabaho. Hindi gano'n. Diba? Magpahinga ka talaga, tulog ka. Is physically. Pero on the spiritual side, everyday tayo ay namamahinga sa ating Panginoon Jesus Cristo. Si Jesus Christ, yung ating kapahingahan. Okay? Everyday. So, yun yung ating tinuturo sa kanila dito ng ating Panginoon. Tinuturuan silang mamahinga. Mamahinga kayo. Kaya nga may instruction na binibigay sa kanila. Asa na tayo? Verse 30. So the people rested on the seventh day. Dahil na sila in the house of Israel. The house of Israel called its name Mana. Dito sa footnote ko, no, kung may footnote yung mga Bible nyo, nakasulat sa lupa. What? Literally, what? Yung ibig sabihin ng mana o what is it? Yung tinawag siya ng mana. At sabi sa description, it was like a white coriander seed. Alam niyo yung coriander seed, maliit lang yun, di ba? Coriander seed, and the taste of it was like wafers made with honey. Yun yung kanyang lasa. Wafers made with honey. Meron ba sa atin yung honey wafer? Yan. So, ganun yung lasa niya. And then Moses said, "This is the thing which the Lord has commanded. Fill and over with it to be kept for your generation." Magtabi ka, Moses. Magtabi ka ng isang omer. Yan. Na may mana or a jar of mana. And that they may see the bread with which I fed you in the wilderness. Parang yun yung memorial. No? Yun. Sabi doon, yan yung palagi magpapaalala. Yung bread na yan, a jar of bread, a jar of mana, na pinakain ko sa inyo in the wilderness when I brought you out of the land of Egypt. And Moses said to Aaron, "Take a pot and put an omer of mana in it and lay it up before the Lord to be kept for your generations." And later on, yan yung ilalagay doon sa Ark of the Covenant, sa loob nun. Ark of the Covenant, kapag nabuo na ni Moses yung tabernacle tabernacle, doon ilalagay sa Holy of Holies, doon sa mercy seat, yung Ark of the Covenant. And then sa loob doon, nandun yung jar of mana, yung 10 commandments, at saka yung rod ni Aaron, no, na sabi nyo, nagbabad, no? May pumupusbong na dahon. So yun yung mga nakalagay sa loob ng Ark of the Covenant. So later kayo, so
mga later chapter. Pero ito na yun, yung jar of manna. And lay it up before the Lord to be kept for your generations. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. And the children of Israel ate manna 40 years. So imagine, kada araw yung kinakain nila for 40 years until they came to an inhabited land. Hanggang sila ay makarating doon sa promised land, sa land of Canaan. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Now, an omer is 1/10 of an ephah. Hindi talaga natin alam kung ano yung sukatan nila kung gaano kalaki yun. Omer is 1/10. So that's it. Chapter 16. Ipinakita dito ng ating Panginoon. He is faithful to His words. Nauhaw ang children of Israel. Nag-provide siya ng tubig. Nagutom ang children of Israel. Nag-provide siya ng kanilang pagkain. Kaya lang, makikita natin dito, children of Israel, kanilang murmurings, kanilang complaints, kanilang pagre-reklamo na actually sa kanila sa Panginoon sila nagre-reklamo. Dahil ang Panginoon ang nagdala sa kanila doon. Diba? Hindi naman si Moses. Si Moses ay leader lamang nila. Tagapanguna lamang nila. Taga-tanggap ng instruction, direction mula sa Panginoon kung Moses, Aaron, at nire-relay nila sa children of Israel. So, yun yung problema. Pero kung titingnan natin sa ating buhay Kristiyano, madali nating sabihin na ano ba naman yung mga Israelites na yan? Ang titigas naman ang ulo nila. Diba? Madali nating sabihin sa kanila yung gano'n. Na para bang inililigtas natin yung ating sarili. Diba? Pero actually, in reality, realidad sa ating buhay, we are the same, just like them. Napakabilis natin makalimot. Diba? Napakabilis natin makalimot sa kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon, kung paano gumagawa ang ating Panginoon, na kapag may tawag na yung flesh, kapag ikaw ay nauuhaw na, kapag ikaw ay nagugutom na, kapag ikaw ay nahihirapan na, diba? Minsan, ang bilis natin makalimot. Diba? We are just like them. That is the reality. Parehas din natin sila. Kaya nga, Israel, sila yung role model na bawat nation, bawat tao, okay, nakikita natin sa kanila kung paano and through them, nakikita natin yung kabutihan ng ating Panginoon, yung faithfulness ng ating Panginoon, kahit na sila ay may problema sa disobedience, may problema sa pagsunod sa instruction, pero hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Okay? So we are just like them. Diba? Kaya yun yung dapat na ano sa atin. Binabago sa atin ng ating Panginoon. Every day. Diba? Yung ating character, yung ating personality, yun yung mga bagay na minomold sa atin ng ating Panginoon. To a Christ-like character. Okay? Kaya nga, meron tayong Holy Spirit na nasa sa atin. Kasi, kung sarili lang natin, hindi natin kaya. No? Mas malakas yung laman.
Diba? Kaya, we have the Holy Spirit. Binigay sa atin yung Holy Spirit para yun yung magtuturo sa atin. Diba? Yung palagi magpapaalala sa atin. Okay? Na yung commandments ng ating Panginoon, habang lumalalim yung relationship, yung ating relationship sa ating Panginoon, we ourselves, no, nadodraw closer sa ating Panginoon, na yung pagsunod sa instruction ng ating Panginoon, yun ay gugustuhin natin, di ba? Habang lumalalim tayo, lumalalim sa relationship natin sa ating Panginoon, we draw closer to God, at tayo ay lumalayo sa ating fleshly nature. At gano'n, gano'n yung maganda. Gano'n yung nais na mangyari sa atin, sa ating Panginoon. To draw closer to Him. Diba? Okay. So, gano'n, mabilis natin sabihin yung mga ganong bagay. And we say ourselves. Pero, gano'n din tayo, kagaya sa kanila. Salamat sa Panginoon dahil everyday tayo ay binabago ng ating Panginoon. Our mind, our heart, lahat binabago sa atin ng ating Panginoon. Through His Holy Spirit. May gifts of the Holy Spirit, may fruits of the Holy Spirit. Ayan. Okay, kaya yun din yung maturity. Maturity, development as a Christian, bawat isa sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, everyday, we mature. Magiging mature tayo. Na every time na may dumadating sa ating mga sitwasyon. Okay? Dati kapag may dumating sa ating difficult situation, gano'n, di ba? Mabilis tayong maaburido, mabilis tayong ma-disappoint. But then, habang tinuturuan tayo ng ating Panginoon, nakikita natin doon sa mga ganong sitwasyon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung ano yung mga bagay na gagawin natin. Ano yung mga bagay na matututunan natin doon sa mga ganong sitwasyon. Diba? Rather than we complain, rather than kung ano-ano pa yung isipin natin. Diba? That situation, but then as we mature sa ating Panginoon, natututunan natin, nakikita natin kung ano yung matututunan natin sa every situation na kinakaharap natin. Na kapag dumating ulit yung ganun situation, alam mo na yung gagawin. Diba? So another situation na naman. And then another situation, another pagtuturo na naman ng ating Panginoon. Diba? Lord, ano ba yung matututunan ko dito? Pinagkalooban tayo ng ating Panginoon ng lakas, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng skills, ng knowledge. So gamitin natin, diba? And then makikita natin kung ano yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Okay? Kaya dito, sa panahon na ito, unti-unti na tinuturuan sila ng ating Panginoon. In His commandments, in His law, tinutuloy sila ng ating Panginoon. And same, kagaya na sa atin. Okay? Sa ating paglaro sa ating Panginoon,
sa haba ng experience natin sa ating Panginoon. Kapag dumating na yung mga times, difficult times sa ating mga buhay, ay mas lalo makikita sa atin yung Christ-like attitude. Naalala ko tuloy yung sa Book of Revelation, Church of Smyrna, diba? Church of Smyrna. Yung time ng great persecution sa mga Christians. Yung Smyrna, ano siya eh? Yung substance, diba? Yung substance na nakukuha sa puno. Myrrh, yung myrrh. Doon kinuha yung pangalan ng Church of Smyrna. Yung root word niya, myrrh. Nakukuha dun sa puno. Sabi ko, kapag dinidikdik mo siya, yung substance niya, lalo siyang bumabango, lalo siyang mahalimuyak. Church of Smyrna, mga Christians noon, under persecution, heavy persecution ng mga Romans, na habang sila ay pine-persecute, mas lalo tumitindi yung kanilang faith sa ating Panginoon. Mas lalo silang humahalimuyak. No? Kaya propagate gospel. Okay? So, ganun din sa atin. Under pressure, under hardship, under suffering, pressure tayo, mas lalong lumalabas sa atin. Mas lalo tayong humahalimuyak sa ating Panginoon. Okay? So, yun po, chapter 16. Okay? Tayo po ay mananalangin. Purihin ng Panginoon. Dakilang Ama, Diyos na mapagpala, makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos Ama na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Father God, kami po yung nagpapasalamat muli sa gabi na ito. Very fruitful evening, Panginoon. We are blessed once again, Panginoon. Lord, this great chapter, another great chapter, the book of Exodus, Panginoon, saan, Lord, itinuro mo sa amin, Panginoon, through your nation, Israel. Nakita ngayon, Panginoon, na the same, Lord, paano mo tinuturuan ng bayang Israel. Ganun din ang nais mo na matutunan namin sa aming pamumuhay ngayon. Kaya, Lord, salamat sa iyong mga salita. Tunay na aming mga salita ay mainam para sa amin. Kapag ito ay aming susundin, we will be preserved, Lord God. Kami ay mamumuhay ng mapayapa, kami mamumuhay ng maayos, may katagumpayan, sapagkat yun ang nais mo sa amin, Panginoon, bilang iyong mga nilikha, bilang iyong mga anak, Panginoon. Yun ang nais mo sa amin, Panginoon, sa aming buhay. Kaya ibinigay mo sa amin ang iyong mga salita, at salamat, Father God, through your Holy Spirit, Panginoon, we will be able to understand fully, deeply, Lord, ang mga kahulugan, ang truths and principles mula sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. At salamat sa iyong pagtuturo sa amin, Lord, aming naunawaan ngayon, Panginoon, sa bawat sitwasyon sa aming mga buhay, Panginoon, ikaw ay may ginagawang pagtuturo. Dalangin namin, Father God, Lord, na kami, Panginoon, Lord, ay maging obedient, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. As we walk with you, as we walk with your word, Panginoon, kami maging obedient, Panginoon, Lord God, sapagkat kami, Panginoon, bilang tao, Lord God, nakakamali, kukulang, nakakasala, Panginoon. Lord, help us, Panginoon. Strengthen us, Lord. Always remind us, Panginoon, of your Holy Spirit, Lord God, ng iyong mga salita na ito.
na anuman ang pinagdadaanan natin at pagdadaanan pa in the future, Lord. Hindi namin makalimutan, Panginoon. Always, ang kabutihan, hindi namin makalimutan, Lord. Always na ikaw ay kasama namin, na alam mo, Panginoon, exactly kung ano ang nangyayari sa amin, Panginoon. At ang tunay na kagandahan ko, Panginoon, ay ang iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pumagayan. And hold on to that promise. And Lord, maraming salamat sa gabi na ito, ang aming itinataas, pinagpupuri at pinasasalamat. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Yung eternal words, eternal truth, Lord, na kagaya ng isang tubig na patuloy na nag-replenish sa amin, nag-nourish sa amin in our spiritual life, in our hearts, in our minds, in our thoughts. Maraming salamat, Father God, at muli ibinabalik po namin sa iyo aming pinakamataas, mapapuri, masasalamat sa inyo. Ito po ang aming hiling at niladalangin alang-alang sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Jesus. Amen. Amen.